Gusto nyo ba ICC? Gusto nyo ICC? ICC, ICC. Asa na ba? ICC, oh, eto. Eto, oh. Eto. Eto yung gusto ninyo, di ba? Ayan. Ayan ba ang gusto ninyo? No, kahapon po, mga kababayan, meron tayong ibinlag dito. Di ba? Panelo versus Attorney Cristina Conti. Na si Panelo nga, ang alam ko naman, hindi naman kasama doon sa interview na yon, pero napalusob. Ano sabi ni Attorney Cristina Conti? See you in ICC. O ha? At nabanggit nga ho ni Panelo, mga kababayan, doon sa interview na yon o doon sa pag-uusap na yon na pabor daw po si Panelo sa sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na walang jurisdiction ng ICC sa atin. So pinangahawakan nila, hindi papasok ang ICC. No? Hindi papasok ang ICC. Yun din po ang sinisigaw ng mga ng mga DDS. Kaya lang po ito, paano itong sitwasyon na ito? No? Kung matatandaan nyo, mga unang pagpasok, unang quarter ng taong 2024, mariin, matigas, mabigat na sinasabi ni DOJ Secretary Boying Remulla. Kapag pumasok ang ICC dito at meron silang huhulihin, kami ang huhuli sa kanila. Kami ang dadampot sa kanila. First quarter po yun ng 2024, mga kababayan. Nung bandang matatapos na po ang 2024, mga bossing, iba na ang sinasabi. Pag-aaralan namin kung ano yung magiging hakbang patungkol dito sa ICC. Ngayon po, mga bossing, PH, Pilipinas, open to talking with ICC, says DOJ. Naku po, mga kababayan, ewan ko na lang po. Malamang sa alamang ho, yung nakita natin na mga pagrarant po ng Vice Presidente, mas daig po nun, mga kababayan, yung makikita natin na pagwawala po ng mga DDS. Mga bossing. Malamang ho yan. Ano? Yan naman po yung mga inaano nila, iniiyak nila . Yan naman po yung talagang takot na takot po sila, mga kababayan . Ano sinasabi nila Panelo? Bakit tayo magpapapasok ng International Criminal Court sa bansa natin? Gumagana naman ang justice system natin. Yun po yung lagi nilang sinasabi kapag ang pinag-uusapan dating Pangulong Duterte o EJK. Pero pagka kay Kibuloy na ang pinag-uusapan, mga boss, iba na ho, no? Grabe naman tong bansa natin. Hindi na gumagana ang justice system sa bansa natin. Pagka kay Kibuloy ho yun, mga bossing. Pagka kay Kibuloy, sira ang justice system ng Pilipinas. Kapag kay dating Pangulong Duterte, gumagana naman ho. Alin ba talaga ang paniniwalaan natin? No? At kung maintindihan nyo po yung pagkakasunod-sunod, mga bossing, naalala nyo po, mga kababayan, nag-umpisa pong mag-imbestiga ang International Criminal Court sa panahon po ni Pangulong o dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Paano mo iimbestigahan yung nakaupo? Yun lang ho ang tanong dun di ba? Paano mo iimbestigahan yung nakaupo? Talaga namang siyempre makokontrol niyan, no? Tapon mo yan, basura mo yan, etc., etc. Kaya po, yung ating mga kababayan na nagsasabing sila po ay parte ng nabiktima ng EJK, lumapit po sa International Criminal Court, mga kababayan, mga boss chief amo, sir. Ito ho, panahon po ng dating Pangulong Duterte. Talagang na sila, nagrereklamo na ho sila. Hanggang doon, yung International Criminal Court ang tumutulong sa kanila. Okay, sige, tuloy lang. Hanggang natapos po ang termino ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan, nandun po sila nagrereklamo. Nung pumasok po ang termino ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing, dito na nga po naging open lahat. Kagaya po nung sinasabi. Ngayon, mga kababayan,
Ang sinasabi po ng mga DDS, bakit hindi kayo magkaso? Bakit hindi dito sa Pilipinas na lang, ganito, ganyan? Sa tingin niyo po ba papayag pa yung mga nagrereklamo na ulitin na naman sa umpisa? Tapos Pilipinas na ang hahawak? Hindi na. Ang layo na po at ang haba na ng nilakbay nila sa ICC. Kaya po ang pinaka-best na solusyon po dyan, mga kababayan, eto, makipagtulungan ang Pilipinas sa International Criminal Court, mga bossing. Bakit to? Kasi kapag ka DOJ, bumalik na naman tayo sa umpisa, another mahabang proseso na naman yun. Uumpisahan na naman, aaralin na naman yung investigasyon. Hindi kagaya doon, eto na po yung mga nakita natin na investigasyon. Eto na po yung mga salaysay ng mga biktima, pamilya ng biktima, at ni Matobato. Uy, Matobato nandun na sa ICC. O, di ho ba? Ngayon, continuous na lang ho, mga kababayan. At yung sinasabi po ni Congresswoman, sinasabi po ni Attorney Cristina Conti, mga bossing, na i-open na ng Pilipinas yung mga dokumento at kung ano-ano pang etc. na kailangan ng ICC. Naniniwala ho ako dito na magmumula yan. No? Diyan na po mag-uumpisa yan. Sabi ni Ricky Rase, no way, Sir Mark, makakalabas din yan pag dito kasuhan, style na mga dyan. Diyos ko. Correct ko. Isang sabi lang yan, baka naman po pwede kaming umapila. Nasa bahay na lang po kami ikulong. Nasa bahay na lang po kasi mahina na din po ang dating Pangulong Duterte. Kung makikita nyo ho, mga bossing, yung itsura ng dating Pangulong Duterte, ay napakadali nilang mapagbigyan ho yan. No? Ang ending, pabor pa doon sa inirereklamo nila. Dahil yung mga ganyang may edad na ho, mga kababayan, sa bahay na lang po, mas masaya yan sa bahay, di ba? Sabi ni no one else, din, sabi ng mga Duterte about UN noon, aalis daw tayo sa UN kasi ang US, yung China hindi kasama sa UN. Di ba? Wow, ang China kasali pa din sa UN at buti na lang hindi tayo umalis sa UN. Basahin natin to ng mabilisan Sabi dito, the Philippines has signaled a softened, may signal pero kumbaga parang hindi malata ng mga DDS siguro. Kasi yung mga DDS, unang-una magreklamo, bakit bubuksan nyo sa ICC? Asa ng 20 pesos na bigas? The Philippines has signaled a softened stance toward International Criminal Court investigation into thousands of killing na sinasabi nga ho, 20,000 hanggang 30 milyones, 30,000 ang naabuso o nalabag ang karapatang pantao. A probe activist hope will see popular ex-President Duterte face charges of crime against humanity. Asan pa dito? We will talk to them soon in a very well-defined manner. Yan kapag kayong ganyan na po ang naririnig, mga kababayan ng mga DDS nila Inday Sara Duterte, nanggigigil na ho yan. No? Magrarant na ho yan, na naman ho yan. Makakakita na naman po tayo araw-araw ng press conference ng Vice Presidente at nung mga senador ho nila. No? We will talk to them soon in a very well-defined manner in the spirit of committee. Some people are trying to bridge the divide to bring us together so we can sit at one table. Yari na. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla said in the interview. Paano na ho yan, mga kababayan? Kaya yung mga DDS, pagpatuloy nyo lang. Yung paulit-ulit nyong sinasabi na puro kayo ICC, wala namang nangyayari. Okay lang yan. Kasi narinig na din ho natin yan, mga bossing, no? Sabi ni M5, MTV Channel, ang tagal naman ng ICC na yan, nakakainip, no? Kagaya din po, nung kanilang mga sinabi, patungkol kay Kibuloy, tagal nyo nang sinasabing mahuhuli si Kibuloy, nasa na, hindi nyo mahuli. Nag-ending din po, mga kababayan, doon sa pag-aresto kay Kibuloy at ngayon nasa Oblo, mga bossing. Okay? Kaya para doon sa mga DDS, continue na lang. Tuloy-tuloy nyo lang, walang problema. Dahil pagdating niyan,
mag-iiyakan naman kayo. Di ho ba? Anyway, mga boss chief amo sir, uulitin ko po no sa inyong lahat. Seryoso po at bukal po sa sa isip, sa puso ng Team MR at lalong-lalo na po sa inyong lingkod. Maraming salamat po sa pagsuporta ninyo dito sa ating channel. Umabot po tayo ng 400,000 subscriber at mukhang aabot pa tayo ng kalahating milyon. Muli po, Mark Ramos, maraming salamat. Magkita-kita po ulit tayo mamayang ano na ba dyan? Umaga, no? Alas 10 ng umaga dyan sa Pilipinas. Mga bossing, saludo po ako sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa Pilipinong sumusuporta po sa ating gobyerno. Paalam po hanggang sa muli.